Pigeon racing sa akin, ano lang talaga. Hobby lang, stress reliever kumbaga. Basta para sa akin, masaya lang tayo, importante umuwi lang yung ibon. Reward na lang kung mag-clock yung ibon natin o kaya makapwesto o mag-champion. Sobrang saya nun. Pero importante sa akin kasi masaya lang ako sa pangangalapate. Bata pa lang kasi ako, mahilig na talaga ako sa kalapate. Tapos year 2010, nung medyo may trabaho na ako, may nadadaanan akong isang loof dito sa Urdaneta. Tinigilan ko tapos nagtanong ako kung ano yung mga nilalaro niyang kalapate. Hanggang sa sabi niya, ano ba talagang hilig mo? Sabi niya. Sabi ko, gusto ko sana lumaro yung lumalayo yung mga kalapate. So yun, inintroduce niya sa akin yung racing pigeon, paunti-unti. Nade-develop yung mga lahi kasi dati medyo bahala na yung linyada eh. Basta maganda yung kalapate, pwede na. Pero ngayon sa hirap ng labanan, kailangan hindi lang basta kalapate. Dapat tested talaga. Iba kasi yung yung feeling na pag yung ibon mo nanggaling sa malayo tapos uuwian ka. Napakaganda ng feeling na makikita mo maglalanding na yung ibon mo tapos makukumpleto niya yung karera hanggang sa huli. Sobrang saya yung pakiramdam. Ted Reyes, siya yung naging mentor natin nung una. Introduce na sa atin yung iba-ibang klase ng linyada like Vandenbroek, Jansen. Hanggang ngayon, nandyan pa rin talaga sa loof ko yung mga linyadang yon. Pagtagal ng panahon, syempre madami nang lumalabas na linyada. So kailangan din natin mag-upgrade talaga. May mga kaibigan na rin tayo like Sean Biray, na siya yung nagbigay talaga ng mga linyada na ngayon talagang yun yung kumakana sa lahat ng laban. Hindi ka papahiya. Yun yung malaking pasalamat ko kay Sean Biray. Mula nung nabigyan niya kami ng mga lahi, doon na nag-start ka sa finisher, hanggang sa nananalo ka na ng pooling, hanggang sa nakakaranking ka na sa bisector, nagcha-champion ka na bisector, hanggang sa overall, nakakapwesto ka na din. Dito. Ano to? Ang linyada niya, Rafa cross to din siya, Razor line din. Katawan niya asin talagang maskulado, bilog, solid yung katawan niya, malaki yung balikat, yung pakpak. Ganyan yung pakpak niya. Maganda talaga siya, pasadong-pasado sa kapa. Kulay niya checkered white flight, yung mata niya medyo maganda talaga yung mata niya. Hanggat maaari yung mata niya talaga yung nagbabaga. Ito yung mata niya na gustong-gusto ko, yung luwang-luwa talaga na nagbabaga para sa akin. Cross nito, Egayap line, Rafa, bird na cross sa Venstra ni Rezo. Yung lahi ni Gypsy King sa akin, ang napansin ko sa kanila, consistent lang sila, maintain lang sila sa 1,000 to 1,100. Hindi sila tumataas, hindi sila umabot ng 1,200, pero hindi rin sila bumababa ng 1,000. Mas bumibilis pa sila, yun yung napansin ko sa kanila, pag meron na silang mga itlog. Ang maganda kay Gypsy King, yun yung isang napansin ko sa mga lahi niya. Kapag bad weather, doon sila kumakana. Lahi ni Gypsy King talaga, kahit kagagaling pa sa malayo, example natin, naga, pagdating yun parang hindi siya lumipad. Yun yung maganda sa katawan nila. Yun yung gustong-gusto ko kasi madali na lang silang i-recover. Pero as of mula nung ginamit ko yung lahi ni Gypsy, lahat ng inanak niya wala akong tinapon. Lahat kinarera. Si Gypsy King lalaki, si Iron Wing lalaki din. Pero ang best pair nilang dalawa, yung pasoksok ko din kay Sean, kalanyada din ni Gypsy King na ginawa kong line breed. Yun yung talagang nag-produce sa akin, yung pares na yun. Ito yung nanay nila, best pair ni Gypsy King line. 11 feathers to, kabilaan. Nanay nila to. Ito yung consistency speed nila, nasa 1,000 lang talaga to. Breed to ni Parishon. Black Rafa 29, Egayap bird. Cross niya sa Super Venstra ni Rezo. Pasuksok ko sa kanya to dati.
Dito na nagsimula, no? Mula nung pinag-pair ko sila ni Gypsy King, yung mga inanak na nila, hindi na nila ako pinahiya. Mula pooling hanggang sa overall, hindi sila bumibitaw. Si Iron Wing naman, linyada ni Reiso, which is Iron Man line. Karakter nito, makunat. Tapos talagang kahit saan mo siya ilipad ng mga anak, south, north, talagang uuwian ka hanggang dulo. Hindi siya mabilis, pero naka-maintain lang siya. Mula umpisa ng training hanggang matapos yung karera, naka-maintain lang yung speed niya, 900. Lahat sila bilugan na malapad ang balikat talaga. Yun yung hinahanap namin talaga sa breeder hanggang sa nilalaro. Dapat malapad ang balikat para mas matigas talaga sa malayo ang liparan. Maganda na yung linyada natin. Siguro yung dinadagdag ko na lang yung motivational na talaga pagpasok ng lap, mag-start ka ng bigyan ng motivation yung ibon mo para madagdagan yung instinct niya na uuwi ako kasi nandun yung asawa ko, parang gano'n. Ngayon, nag-aantay tayo ng pauwian na ng mga ibon natin sa dalawang club dito sa Pangasinan habang nagmo-monitor din tayo ng pauwian din natin last lap ASM OLR, Claveria, Cagayan. Dito nanggagaling, kaya dito ako lagi nakakita. Wala ibang panggagaling ng ibon ko, dyan lang. Umaga pa lang alis na kami sa bahay kasi papasok sa trabaho, 7, mga ganon, alis ka na. Ang uwi ko na is 10, so paano yung ibon ko? Agahan ko na lang gumising, pakain, tubig, tapos hapon na. Pero may mga inintroduce kasi yung tropa, si Christian Orpilla, which is yung Lucky Strike product. Yun yung product na nasubukan ko na talagang kahit busy ka, yung ibon, kondisyon pa rin. Ang talagang pinangahawakan ko lang talaga yung linyada. Tapos yung konting vitamins, tapos tiwala lang sa ibon talaga. Tuwing gabi yan, inaasikaso ko talaga yung ibon ko. Kinakapa ko silang lahat. Gusto ko pag hinawakan ko yung ibon, parang yung muscle niya talagang nanginginig. Kapag yung ibon ko is hindi masyadong gumagalaw sa akin, ibig sabihin medyo may karamdaman ka. Pero pag may ilap siya sa akin, goods na yon. Okay na yon. Tapos pag pinalipad ko sila, yung unang bababa, medyo ekis ka sa akin. Kailangan hanggat maaari tumagal ka sa lipad o kaya magsabay-sabay kayo. Okay ka, pero kung ikaw medyo mahina sa liparan pa lang sa loop mo, eliminate ka na kasi sayang lang yung gastos. Kasi may mga ibon talaga kahit gaano kaganda yung lahi mo, may lalabas talagang pangit. J! Ay, 7 para 7. J, F, 4, B. Boy, galing San Narciso, Quezon. Bro show, no? May posa by Danismate ni naman. Galang Brothers. Hindi mo ako pinahiya. Aking pasasalamat ko kasi si Mrs. sobrang supportive niyan. Araw ng karera, siya nagka-clock. Alam niya yan, siya nagpapakain bago loading, siya nagba-vitamins, siya lahat yan. Ang binibigay ko na lang din consideration sa aming dalawa, pag nanalo si Ibon, yung price na nakasobre, diretso mo na kay Mrs. para walang away. R 8. Ang tigas. My God. Wala, nasisira. 8. Oo, 3. 5. R, anak ni Gypsy King. Yung tropa namin na nagtotos na lang nung ibon namin, lagi ko na lang siyang pinapakarga kasi umabot kami ng 80 to 100 kilometers. Nakakabisado pa nila yung daan. Doon pa lang sa mid-toss, nabibuild na nila yung muscle nila. Unang-una sa amin kasi vaccination. Number 1 yon. Bago mo pa siya ilagay sa loop, yung YB mo, vaccine ka na. Bago start yung training, mag-vaccine ka ulit. Tapos bago mag-start ang race, kailangan mong mag-vaccine ulit. Kasi once na dinapuan ng sakit yung ibon mo, wala na. Tapos na. Kahit gaano pa siya kabilis, pag dinapuan siya ng sakit, babagsak na yung ibon.
sa mga gustong mag-ibon, dapat unang-una dyan ready ka sa lahat. Ready ka financially kasi magastos, ready ka ding mawalan kasi hindi lahat ng ibon babalik. Tapos importante, dapat gusto mo yung ginagawa mo, hindi yung nakikiuso ka lang. Tapos kung magsisimula ka din lang sa racing pigeon na, mamili ka na ng ibon, linyada na talagang hindi ka magsisisi. Ang isa pa dyan, maghanap ka ng isang magaling, honest na mentor. Yung talagang tuturuan ka nang hindi siya nanghihinayang sa ituturo sa'yo. Pasalamatan unang-una si pare Eldrickson kasi siya yung isang naging mentor ko na din, tapos siya yung nag-introduce kay pare Sean na doon nanggaling lahat ng mga bloodline na hanggang ngayon is kumakanana din, kay pare Christian Orpilla na nagsusupply sa amin ng mga vitamins galing kay Kuya Lito na Lucky Strike, kay Kuya Jojo, isang mentor din kasi matagal na rin nakakalapate, kay Pare Marna Barete, isang mentor din kasi siya yung mula noon ang gaganda ng performance nila, kay Peter Tan na siya yung nagiging toser talaga namin weekly, siya yung nagdadala ng mga ibon namin kahit sa ang lugar na kinakailangan. Tapos kay Carlo na pag wala ako, siya yung nagiging lookman ko paminsan-minsan. Syempre, isa pa, papasalamat ako sa misis ko kasi napaka-supportive. Talagang pag wala ko, siya nag-asikaso ng mga ibon ko. Muli, ako po si Mark Henry Gamason, aka Macluf 007 ng Pangasinan.